na gumagamit pala ng mga dami importers eh. Yung, either ang gumagamit nito yung nakalista po na consolidator siguro ng mga importasyon, o di kaya ito talaga yung financier pumupondo, pero ayaw ilagay sa harapan yung kanila pong partisipasyon, kaya sa papel yata tila iba po yung umangkat. Pero pagdating po ng bigas dito sa Pilipinas, tine-turn over naman doon sa malaking kumpanya na siya pong ngayon. Nakikinabang po sa pagbenta po ng imported na bigas. Do, Sir Leonardo, yung sinasabi nga na cartel-like na mga operasyon na nitong mga mabilis na pag-issue ng mga clearance, yung pagpapahiram po ng mga permit na parang sa usapin po ng flood control, di ba? Yung ito pong mga contractors na pinagamit po yung kanilang mga lisensya, Sir Leonardo. Paano niyo po nakikita yung pagtugon sa usapin po na ito ng ating gobyerno para masolusyonan yung problema po dito po sa pagkakaroon na tila kartel po na operasyon sa sektor po ng agrikultura, sir? Well, una sa lahat, Bombo Justin, importante po na halongkatin ng todo. Ito pong mga posibleng kartel, no, o network ng mga kasangkot dito sa katiwalian na ito na patungkol po sa importasyon ng bigas. So sana po magkaroon po ng malalim na pagsusuri po at investigasyon sa ilalim po ng Senate Committee on Agriculture. At base po dyan, so siyempre dapat tatawagin po mga iba't ibang mga ahensya, kagaya po ng Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, Philippine Competition Commission, Department of Agriculture proper, DTI, pati po yung mga suspected po nakasangkot po sa private sector. Siyempre pati NBI, kaya dapat involve po dyan, AMLAC, etc. At base po sa magiging findings ng Committee on Agriculture ng Senado, base po sa rekomendasyon nila, posible pong magrekomenda sila na pagsampa po ng mga kaso, criminal complaints, laban po sa mga suspected po na involved sa katiwalian. At kasi sinasabi po at Sir Leonardo, na possible na may sabwatan yung ilang opisyal po ng ating pamahalaan, mga pribadong kumpanya at mga politiko dito po sa ating bansa, sir. Oh yes, that's very possible na Bombo Justin, kasi bakit tatago pa yung tunay na importer sa likod po ng mga dami groups, hindi ba? Sila ba umiiwas sa sa regulasyon o monitoring ng ating pamahalaan? Dapat malaman po natin yan, at baka po nagiging dahilan po yan, isang dahilan yan kung bakit nagmamahal po pati po yung presyo po ng bigas, na baka inaabuso po ng ilan yung kanila pong supply para i-jack up po yung kanilang presyo. Gano'n po ba yung pangangailangan, Sir Leonardo, ng pagbuo ng mga oversight committee at syempre yung paghihigpit palalo sa investigasyon upang matigil po yung pang-aabuso sa sektor ng agrikultura? Kasi matagal na yung usapin ng smuggling, yung hoarding at iba pa pong mga problemang kinasasangkutan po ng mga produktong pang-agrikultura dito po sa ating bansa, na ang rektang naapektuhan is ito pong ating mga magsasaka, sir. Sa katunayan naman, Bombo Justin, meron na po tayong mga mekanismo na existing na po yan. Isa pong importante dyan na ang problema, hindi lang talaga napapatupad ng maayos. Ito pong yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay naging batas noong pang-Setyembre ng taon 2024. Pero hanggang ngayon halos hindi pa po gumagalaw yung na yan, yung smuggling, Anti-Agricultural Smuggling Council na yan, na ang mismong chairman ng ating Pangulo. At kabilang po sa membro po ng konseho, iba't ibang mga kalihim o head ng mga government departments. Nandiyan na po yung Department of Finance, sa ilalim po ng Department of Finance, yung Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, of course, nandiyan din ang DA, Department of Trade and Industry, etc. So, kompleto na po yung dyan, government bodies that are supposed to function efficiently
para masugpo itong matagal na pong problema.